Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at muli po ako po ay bumabati sa inyo mga kapatid at sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Ayan, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Gamble po. Muli po ay may paparinig po ako sa inyo, at bago ko po iparinig, sana po ay huwag niyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting channel. Pakinggan po natin dito po sa iyong araw sa pagkukumpara ng dalawang namumuno. Ano po dito sa ating bansa, isa po sa bayan, isa po ay sa bansang Pilipinas. Ayan, pakinggan po natin. Masusunod ang batas, hindi ikaw. Ikaw, tapos gagamitin nyo sa politika. Sasabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik rin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng ilan. Kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Alam mo yung pakiramdam na akala mo malakas ka, may connection ka, o kilala mo si ganito, kaya feeling mo ligtas ka sa batas. Pero teka, may dalawang leader na tahimik lang sa pagkilos, pero may lindol. Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Vico Soto. Iisa ang mensahe nila, simple, direkta, walang paligoy-ligoy, masusunod ang batas, hindi ikaw. Halika, atin itong panoorin mga kaibigan. Ikaw, tapos gagamitin nyo sa politika. Sasabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas sa mukha, kakasuhan namin. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik rin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng ilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Bakit nga ba biglang umaay na respeto ang dalawang ito? Hindi sila pareho ng henerasyon, hindi rin sila pareho ng estilo, pero may iisang ugat ng paninindigan. Bongbong Marcos, hindi siya nagdala ng kulay, hindi dilawan, hindi DDS, hindi siya gumamit ng tropang makulay para lang makapagpalakas, pero ang sinusunod niya, patas pa rin. Si Vico, bago sa sistema, bata, teki, pero hindi nabutol ng kaibigan o kamag-anak sa mga proyekto. Kaya ang bawat kilos niya, batas din ang batayan. Sa isang bansa kung saan madalas ang tanong ay, sino ka ba? Lumalaban ang dalawang ito sa pagkamura ng palakasan. Marami ang nagulat. Aba, kahit si ganitong politiko, nakapanalig, hinabla, kahit si ganyang kontraktor na BFF ni Mayor, hindi pinagbigyan. Pero ang mas nakakagulat, walang nagwala, walang press release, walang pasaring, tahimik, matatag, batas lang ang gumalaw. Oo, maaaring hindi ikaw ang target ngayon, maaaring natatawa ka lang ngayon, pero kapag ang batas ay nasunod, hindi mo na kailangan ng lakas. Kahit simpleng tao, may laban. Pero kapag ang batas ay nilabag mo, kahit ikaw pa ang pinakamalakas, maaaring ikaw na ang susunod. Kaya nga naman, walang pinipili si Mayor Vico Soto. Kung inyong makikita ang kanyang mga videos na kahit sino pa ang kumakalaban sa batas ay talaga namang hindi niya ito inaatrasan. Maging ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit sino pa ay hindi niya ito inaatrasan. Kaya naman kaibigan, ang politika sa Pilipinas ay parang sabong. May pula, may puti. Pero si Bongbong Marcos at Vico, walang sabong, walang kulay, batas lang. Hindi ito tungkol sa loyalista. Hindi ito tungkol sa dati naming kapartido. Kundi sa simple at malupit na prinsipyo, masusunod ang batas, hindi ikaw. Kapag ang leader ay hindi takot mawala ng kaibigan dahil sa prinsipyo,
Doon mo makikitang may pag-asa pa talaga ang bansa kapag ang bansa ay hindi nasusukat sa pangalan o kapangyarihan kundi sa katotohanan. Doon nagsisimula ang tunay ng bagong Pilipinas. Hindi mo kailangan maging Marcos o Vico para sundin ang batas. Pero kailangan ng bansa ang mas maraming kagaya nila. Mga taong hindi nasisilaw sa kulay, mga lider na handang tumayo kahit mag-isa. Kaya bago ka muling umalma sa batas, itanong mo muna sa sarili mo, ikaw ba ang batas? O ikaw ang lumalabag? PBBM, Vico, batas ang masusunod, hindi ikaw. Yan po mga kababayan, yung narinig po natin dito sa iyong araw, pagtutulad dito po kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vico Sotto, dalawang namumuno. Ang isa ay sa kaniyang bayan at isa naman ay sa kanyang bansa. Kaya kumbaga wala silang kinakatakutan, basta ang ipinaiiral nila ay kung ano yung batas, yon ang dapat na masunod. Sana ganyan po ang mga namumuno sa atin pong bansa. Hindi ko mo kaibigan, hindi ko mo kapanalig, hindi na po titingnan yung batas, basta yun na ang kanyang ayunan. Mali po yun. Dapat kung ano yung batas, yun ang dapat na masunod. Ganyan po mga kababayan. At muli po, salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating munting programa mga kababayan. Muli po, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating buhay at paggawa, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.